Kami yung naturingang pasaway na klase. Kasi kami, imbis na graduate sa loob ng Universidad ng Pilipinas, gaya ng nakakagawian na, kami ay graduate sa auditorium ng St. Paul's College. Kung todo toga, kung todo gown, kabilang ang ilan sa mga paborito naming mga guro, kami ay graduate sa St. Paul's College dahilan ang dekano ay hindi pumayag na bigyan kami ng graduation dahil kami nagprotesta sa pagpili ng taong magbibigay ng valedictory address para sa klase. Of course, expected yon na ang academic valedictorian ang magbibigay ng speech para sa klase. Pero minabuti namin na ipakita na hindi yung, bagamat mabait siya at kaibigan ng lahat, hindi siya ang papahayag ng pinakabuod ng Class 76. At yan ang pakikibakan ng Class 76 sa buong panahon, simula 1972 nung dineclare martial law hanggang 76 na nakagraduate kami. At ang napili namin magsalita para sa klase noon ay si Dr. Manolet Dairit sapagkat siya ang presidente ng aming klase. 10 kami more or less siguro ng mga aktivista sa klase. At ako naman at si Lenny ay tumira sa compound ng bahay ni Bobby bilang mga boarders mula first year hanggang gumaduate kami. So kami ang tinatawag na martial law kids, hindi babies. Kasi matandaan na kami noon, mga teenager, late teens na kami, mga 19 na kami, pumasok kami sa medical school noong 1972. Kami ang mga pumaloob sa progresibong kilusang medikal. Isa pang organisasyong katapat ng NGO o mass or ni Johnny Escandor na MKM naman. Kami rin yung binansagang mga barbarians dahil malakas ang loob namin na hindi ma-recruit sa mga fraternities at sororities noong panahon na yun. Maraming pinagdaanan ng aming klase. Babad kami sa pressure ng medical school, lalo na first year lang kami. Grabe ang anatomy, kaya sabak kagad sa mga patay, hindi sa mga buhay. 1972, yun din yung panahon na umiigting na ng umiigting ang protesta laban sa pamunuan ni Ferdinand Marcos. At kaya noong September, first year kami, na-declare ang suspension ng writ of habeas corpus. Sinundan ito ng isang napakalaking bagyo na palagay ko mas malala pa sa Ondoy, ang Yulin, kung saan bilang mga first year, tinuruan kami ng kolehiyo na magturok. Pinagpraktisan namin mga kamatis, mga talong, kasama namin sila batch yata na Dr. Orly Tarlens, nagturo sa amin mag-injection. Kami naman kilig na kilig, kasi first year pa lang makakapunta na sa disaster area at pwede nang magbistulang doktor. Naging ganun ang karanasan ng aming klase, kaya nung sumunod na summer, ilan sa amin ay nagboluntaryo maging mag-expose, yung tinatawag nating integration with the masses sa BAI. At doon sa BAI, nagkakilala naman, naging close at nagkaligawan si Sylvia at si Bobby. Kaya bagamat type ko rin si Bobby, hindi ako pinansin. Ang tagal ko nang inaartihan doon sa kanilang bahay, hindi ako pinapansin yung pala nasa ibang kanyang mga mata. Ano pa maaalala ko kay Bobby? Naalala ko kasi noon, dahil nung na-declare na ang martial law, ako ang naging political officer ng underground group. In other words, ako yung bahalang magpatuloy ng pag-aaral ko, no?
At si Bobby ang isa sa mga miyembro ng grupo ko. Naalala ko noon na inis ako dyan kay Bobby. Kasi laging absent. Laging nawawala. Oo, pero hindi darating. Alam niyo kung nasaan? Hindi mahilig manligaw si Bobby. Nandun, nangingisda sa seawall. Mahilig si Bobby doon na manood ng sundown at mangisda. At hindi naman niya kinahihiyayan kasi the next day tatanungin ko sa kanya, saan ka na naman nagpunta? Wala ka na naman sa ating ED. ED pa ang tawag nun, di ba? O ED. Sabihin niya, naaliw ako dun sa pangingisda ko. Si Bobby rin, ang tinatawag naming blitzkrieg exam taker. Kami sa dorm nila Lenny, hanggang alas 4 ng umaga bukas ang mga ilaw namin dahil nagkakaraming kaming lahat at halos walang tulog pagkuha na exam. Si Bobby, alas 10 pa lang, hindi mo na makikita ang ilaw sa bahay nila, tulog na. Pero siya ang unang-unang lumalabas ng exam room. Ang bilis kumuha na exam. Bukod sa napakatalino niya, siya ay magaling sa kamay, kaya siya ay parang inhinyero. At ang naalala ko sa kanya, yung pagka-creative niya, kasama namin siyang nagpasimula nung tinatawag na yung tradisyon sa College of Medicine, Taorin pala. Proud na proud kami na klase namin nila Lenny ang nagpasimula ng Taorin pala. At naging yun ang titulo ng yearly na palabas ng bawat klase sa medisina ng mga skits at mga kanta. Dahilan sa batong-bato na kami, nung naging 3rd year, 4th year kami, batong-bato kami, sinabi namin kailangang gumawa ng isang pakulo na enjoy pero meron ding nilalaman. Kaya yung Taorin pala, it was supposed to be a show that would highlight the life of medical students, interns, and residents in PGH. In other words, bukod sa pagiging mga doktor na masungit, Taorin pala kami. I don't know if Dr. Maramba, Dr. Mabilangan here, and I see Ginire, Pineda, Garcia here. Yun yung mga generation na nagsimula ng palabas na Taorin pala. Pero sa kabila ng pagka-pasaway ni Bobby, so to speak, si Bobby ang taong hindi kailangan mag-isip o hindi kailangan maghanap ng mga kung anong teorya para gawin ang palagay niyang dapat gawin. Kaya hindi nakakagulat na nung kami nag-rural sa Samar, siya ang nag-decide na maiwan sa Samar, sa Katbalogan. At doon ay binuhos niya ang kanyang buhay para sa mga nangangailangan sa kanya. So, in short, Bobby is the epitome of a doer, the simple man who chose to put his love and give his life for the people. Thank you very much.